lilinisin at titingnan natin makapagtanim. Tingnan mo mga isda hindi makalapit sa akin mga farmer kasi nandito ako. Ayan. Pero mamaya yan lalapit na. At ito naman ay bubuhos na natin. Kinakain naman nila. Ubos naman po. Ubos. Ubos naman. 8:30. Yan si Ate Maria nagwawalis. May import pang tagawalis. Meron tayong 9 orders ngayon. Buti naman at napagalaw na natin yung natirang baboy. Ayan. Magandang buhay mga ka-farmer. Rare ano po to? Minsan lang mangyari. Umulan January. Grabe. Ayan mga ka-farmer, maganda pong ulan hindi basta ulan. At unang-una, syempre biyaya po ito. At nalinis kahit papano yung ating hangin, di ba? Yung atmosphere gawa ng matinding putukan, di ba? Air pollution. Kahit papano po pagka ganyan na may ulan, yung nalilinis yung atmosphere. Ayan. Tapos tumaas na po yung tubig kahapon, may sawa mga ka-farm. Di lang na video ni Bebe, lumangoy. Naandyan na trap sa galing Sabi ko Bebe nung nag-check ako nung pasinatid namin si Mang Tomas. So umalis kami dito alas 2. Tapos mga nakauwi kami gabi na kasi dumaan, sabi ko daan tayo ng Pure Gold, may bibilihin kami. So napunta din kami sa Clark, tama-tama naandun lang, isang kembot lang naandun na yung Pure Gold sa Clark. Ayun, may shoutout pala sa dalawang viewer natin na nakasalubong doon. Nakakatuwa naman, nagpa-picture sila. So ayun, thank you po. Yung isa sa Dubai at yung isa naman galing Quezon Province. Galing sila na Union, pauwi daw ng Quezon Province, dumaan pa ata doon. Tapos nagulat na lang, uy ka-farmer, sabi. So ayun, thank you po at malay nyo kung kita tayo uli, no? So ayan. So nakauwi kami anong oras na, nung iniilawan ko, lintik may sawa dito mga ka-farmer, ganyan na kalaki. Ganito. Ganito. Sabi ko ngayon parang tubo na po ng panglitsyon, ganyan. Kaya nang sumubo ng kalapate. Hindi ko alam, baka nadadali na yung kalapate natin pwede rin hindi natin kasi yan baka kasi naandyan siya, ang tagal niya, pinapanood namin, naka-flashlight ako ngayon. Nung bibidyo ni Bebe, wala na, bumaba na siya. Haba na siguro more than a meter na ang haba niya. Ganun na po. So akala ko hindi siya makababa, pero nung gumanon, lumublog, may patubig pa ako nun, gumanon na, umilalim na, hindi ko na alam kung saan na pumunta. Yan sawa mga ka-farmer, kitang kita po sawa, hindi cobra, sawa. Yan, pakain muna tayo. Yan, nadagdagan na po yung tubig kahit papano. Ayoko nang maingay. Ayoko nang magpatubig. Pinatay ko yan mga alas 9, alas 10 na ba? Hanggang alas 10 siguro. Kasi ako po yung naglinis pa ng aquarium dahil may problema ako sa aquarium ngayon. Yung sump, yung filter po sa ilalim, yung cycle nya putol, yung pinaka-thread doon sa may baba. Hindi ko ngayon hindi ko po ngayon mapagana dahil ayun, problema. Si Owen pa naman injured. Sabi niya, may tropa naman akong kayang papuntahin dyan, sir. Pag-aralan nyo lang po muna, baka magawa nyo ng paraan. Tubero dyan sa inyo, baka pwedeng magawa na. Alam nyo naman po, ayokong kalikutin. Pero pinag-aaralan ko na kagabi. At nag-order ako sa Shopee ng mga gray na fittings. Tingnan ko kung kayang gawin. At ayun, kailangan kong matutunan yan mga ka-farmer. Troubleshooting. Wala pong pumasok ngayong araw. Buti na lang itong Jomar, may message ni Mama Beth, yung sauce mo kailangan ayusin at kulang pa. Ayun. Ang ganda na. Tingnan nyo, taas na uli yung tumaas na po uli. Ayun pero kulang pa yan, kahit isang dangkal kaya pa natin. Inaabot nila yung mga feeds na ayan kailangan po nating bawasan tong kangkongers kasi masyadong
kumakapal na hanggang doon sa dulo. Meron din, tatanggalin natin yan. So wala tayong anuhin kangkong dito, so ito pwede nating ikat. Ayan, umaakyat na rin, no? Pwede rin nating bawasan. So yan lang, yan lang po yung kangkong. Ito free na yan, hindi na natin na anuhan yan, abutin dyan at mahirap naman. So ayan, puro ayungin po halos yan. Yung red tilapia, ayan na rin. Maliit itong hinahagis ko muna. Ayan, oh. Liliit, para masubo ng mga ayungin ba. Wala pa. Nag-send nga si ka-farmer Randy, si brother John Roque, ng mga nakikita nilang ayungin na nagbablog. Ang lalaki. Grabe, napanood ko yung vlog ni Soto TV. May nagbigay sa kanya ng ayungin, oh. Ang laki na, oh. 3 fingers. So yun po yung aking pangarap. Malay natin. Tapos nag-inquire din ako ng solar na pwede nating gawin. At the same time, oxygen na rin. Pwede tayong sumipsip doon. Hindi na po magbubutas, di ba? Sisipsip na doon mismo sa patubig. Patakbo tayo ng tubo dito bubuga para may oxygen sa gitna. Tingnan natin. Yan yung aking mga plano. At syempre marami na naman tayong plano ngayong 2026. Nakalatag na. Kung ang kongreso may budget na, tayo wala pa. Hindi, plano mga farmer yun. Meron tayong mga, syempre goal, ayun, di ba? Yung mga goal na naman natin. Lagi naman ganun, di ba? Habang tayo ay nabubuhay, sabi ko nga, ano ang sekreto? Sabi sa akin yung mga naandito po nakakausap. Kaya gusto ko din po Sabado Linggo, marami po akong nakakausap din ng mga, ayun, yung mga avid viewer din natin na ka-farmer. Minsan sasabihin sa akin na sarap ng buhay mo talaga, sabi nila. Sabi ko, nasa inyo naman po yan eh, di ba? So minsan na may mga talagang kumbaga ipit, pero kalimitan naman po, kagaya ng mga pa-retire na, di ba? Sasabihin nyo na 7 years na lang, naku po, ay kung kaya naman na, wag nyo nang isipin yung kikitain nyo pa, kasi life is short, di ba? So ayun, tsaka panalangin, di ba? Panalangin natin sa Panginoon dahil siya naman po ang nagbibigay, di ba? Sa kanya naman lahat ng bagay dito sa mundo. So yan, hiram lang naman natin lahat. So ayun po, sabi niya sa akin, sabi ko, para kasi ang dating po kasi namin na hindi naman po sa pagyayabang, yung mga pumupunta dito lagi nilang kakamayan kanila, congratulations, sabi niya gano'n. Parang, di ba, syempre successful, no? Successful gano'n. Sabi, ano ba ang sekreto? Sabi ko, makontento lang po tayo kung anong meron, pero huwag kang tamad. So yun yung lagi kong sinasabi, makontento ka, huwag kang tamad. Kung ano man po yung outcome ng iyong hard work, makontento ka doon, di ba? So ganun po. Tsaka isama mo sa pangarap mo yung mga tao sa paligid mo, di ba? So medyo parang take it as a responsibility na din na kung nasa kamay mo nga naman, kagaya po ng mga tauhan ko dito na talagang minsan nasa kamay mo di ba? Parang ibinigay sa iyo na yan, lingapin mo, parang ganoon, di ba? So ganoon po. Kaya hindi po ako tumitigil. At the same time naman, win-win situation, na ayos mo yung farm. Ngayon nga hindi na farm parang so naayos mo, at the same time may nabibigyan ka ng trabaho, di ba? Tuloy-tuloy lang. Parang ganun, hulog na natin lahat ng maliliit na yan. So ganun po ang aking ayun. Meron na naman tayong mga goals syempre ngayong 2025. Syempre kasama po ito, unti-untiin nating ayusin yan. Tapos ayan, yung mga nakapending, tatambakan natin. Ito aayusin natin, hindi ko pa alam kung anong pwedeng gawin dyan. Si Bebe still confused. Marami po kasi nagpupush sa amin, ka-farmer, maganda niyan, may stayhan ka, ganyan, kahit simple lang. Kasi
kagaya namin, naghahanap pa kami ng may stayhan para lang, alam nyo yon, tingnan po natin. Yung Bulate naman, ano pa naman yun isa la pa lang naman po sa mga options, baka kung talagang hindi kalooban, di ba? So ganoon naman. So ayun po mga farmer ang ating inaano din, pinag-iisipan pa. Basta ito, yung red tilapia natin, ito ano to, dream come true to po itong ayungin, na makapag alaga po tayo ng ayungin dito sa ating maliit na pond. At hopefully naman ay mapakinabangan natin, maibenta din natin syempre, di ba? So ayun, pero it's still a long shot. Napamaliit pa po sila. Yan mga farmer, tingnan natin, mag-iisang ano na 5 months na, ganun pa rin. Lumaki naman na ng kaunti, ayun, pero napaka kaunti po nung inilaki. Hindi ko alam kung baka nakisiksikan na rin po sila. Ganon din yung tilapia. Hindi ko alam kung lalaki pa ba ito o hanggang dyan na lang. Baka siksikan na rin. Kaya ako po'y ano na din, makapagtambak pa doon. Kasi pag natambakan po natin ito, tapos yung gilid dyan, mapapataas na natin yung tubig paas. Siguro mga kaya pa hanggang 30 inches. Can you imagine, ano? Almost half. Sabi mo na almost half a meter. Kaya pa pong taasan pa po ito. So more space for them, di ba? Tapos yun nga yung oxygen, baka makachamba tayo ng murang-murang setup ng solar. Kasi pag lagi pong, sa bagay mura lang naman yung diesel ngayon. Ang bilis pong magpuno ngayon mabilis pong magpapuno. Tingnan natin. Pero maganda kasi yung solar, continuous kahit sabihin mong didos lang na tubo, diba? Kung araw-araw may umaano, parang may oxygen na sila, at the same time may bagong tubig lagi. Tingnan natin. Happy sila kasi malamig ang tubig, umulan, at the same time nakapagpapasok din tayo, marami-raming tubig din yan. Ganyan lang sila kumain, pitik-pitik. At buti naman walang gaanong nasaktan nung New Year. Kaya lang meron akong mga nakikita sa Facebook na nagtatapatan ng mga tambocho ng, di ko magets kung anong logic nun, parang napaka-immature naman ng mga gumagawa nun. Parang nonsense, di ba? Sirain mo yung motor mo para lang sa ganun. Daming ang comment, mga bobo. Ayun, nakikita ko. So dito ang ingay din ng mga motor. At yun, putukan din mga ka-farm. Pero malayo kasi kami. Yun naman ang kinaganda. Kaya ayun, nasa roof deck lang po kami nung pagkatapos ng bakbakan dito. So ayun. Tapos yun nga yung mga plano. Speaking of plano mga farm, may mga plano pa po tayo sa lechonan. Syempre yan ang focus natin So ang isa sa mga goal natin, mapaayos na yung freezer, na nagkamali ako at patumpik-tumpik po ako nung last year, pero ngayon ASAP pwede naman nating ipaayos na. Tanong na natin kung anong si Marvin, baka hindi naman busy. Tapos ayun, isa din po sa goal ko na makapagpa transformer din na sarili. Ayan, so tingnan natin Tapos yung lechonan, dadagdagan po natin yan. May aayusin tayo, ililipat yung makina na discuss ko na kahapon. At ayun, prayers for ka-farmer Anthony na mai-recover niya uli yung mga baboy niya, para hindi po ako namomroblema next year. Talagang hindi kagandahan ang mga dumating, kaya yung mga 20 kilos 15 kilos talagang ang hirap po. Ang hirap lalo na yung mga binahe pa, kasi pagka hybrid po, kasi sabihin mo nang mataas na yung pagka hybrid. Actually yung mga dumating na iba, may sinasabi din lagi ni Danilo crossbreed, pero alam ko naman sa sarili ko hindi na. Kumbaga parang chop suey na tinatawag, chop suey ba mga farmer, hindi na siya purong high 4 na talagang mga putok yung pero
chop suey na siya, hindi na siya talaga native. Pero no choice na po ako, wala na tayong magawa dahil naandyan na. Kaya sabi ko sugal na natin. Tapos nasamahan pa ng medyo napabayaan din sa lechonan, hindi natutukan ng maigi. Kaya ayun, hindi naman po lahat, kaya lang may ilan-ilan na hindi ako, alam nyo naman, gusto ko talaga yung bawat lumalabas talagang magaganda. Kaya lang talagang hindi maiwasan, with 105 orders talagang may sasablay. Ayan, so ganun talaga. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo pwedeng mapanghinaan dahil lang doon, di ba? Kailangan natin ng action para ma-eliminate sa susunod ng pagkakataon. Wala naman, hindi na po kasi sa akin yung tinanggal ko na yung what if. Kasi natutunan ko na mali pala yung sasabihin mo na ng what if. Wala na hindi mo na maibabalik yung what if eh. Dapat ang lagi nating sasabihin is next time. Kasi yung next time, nasa kapangyarihan mo pa yun. May magagawa ka pa. Yung what if, wala na po yun eh. Tapos na yun eh. Hindi na natin may babalik yun. Hindi naman tayo si Michael J. Fox, diba? So, ayun. Silipin natin. Mamaya pala magpapalinis din si Auntie Flower pala. Darating ngayon. Tsaka si Ate Maria. Ayan. Nag-request si Tita. Sabi ko, Tita, anong gusto mong ulam? At alam ko naman kung anong kinikrave mo. Kaya lang sabi niya sa akin, langka daw. Sabi ko, Tita, walang langka dito. Kahit ako din eh. So, sabi ko, kamansi, try ko. Ang problema naman, naku po, napakatamlay ng palengke ngayon, walang bumiyahe. Yung onion leeks nga wala ako. 2 kilo lang ang nakuha ko galing kay Parek. 190 ang kilo. Sabi ko, brother, ako madaling araw na lang ako susundot bukas. Yung order kong ilan ba siya maata ako? 8 bukas. Yung order kong lechon, pa-order ko ay yung pang umaga lang muna ang malalagyan ng Ricardo. Yung di ko alam kung lahat, di ko pa nga nakikita. So umagang o madaling araw kukuha ako ng onion leeks para matimplahan yung ibang Ricardo. Kasi hindi po yan talaga, ay lechon, hindi po na talaga pwedeng tanggalin yan. Napaka vital po ng onion leeks sa lechon namin. Kasi yan ang pinaka main yung palaman niya. So ayun, walang langka. So napunta tayo sa all time favorite natin, the heart. Farmer, the heart of banana. Na may bagoong, ginisa sa bagoong, gata yun gata. Na mayroong sinangag na dilis na medyo pinakrispy mo na medyo malapit-lapit na sa tutong, mga ka-farmer. Yun ang Ricardo na may malunggay, lutong Bicol. So ayan, tapos nakachamba ko kay Nanay Conching na maliliit na alimangong mataba naman daw. So sabi ko, Nay, pwede na yan. Tapos sinigang na hipon, ayun. Tapos syempre si Papa Yam, binili ko ng liempo na kanyang favorite. Iisa lang ang channel ni Papa Yam pag binigyan mo ng manok at liempo. Alam mo ang channel niya, mga ka-farmer? Channel Asado. Ayan, ngayon nagluluto na naman ng asado. So yan po ang channel niya. ay. So ayan, buti na lang umulan at wala si Kongkong, walang pumasok. Ang damo kong alaga dito, ang dami na. Lilinisin po namin yan at yan po ang mga assignment ni Kongkong ngayon. At ayun din, papaayos natin yan. Lilinisin at titingnan natin makapagtanim. Tingnan mo mga isda hindi makalapit sa akin, mga farmer, kasi nandito ako. Ayan. Pero mamaya yan, lalapit na. At ito naman ay bubuhos na natin. Kinakain naman nila, ubos naman po. Ubos naman. Ayan, tuloy tayo mga farmer. Di ako patuloy ng video kanina. Ay, kahapon pala. Umaga na ngayon ng Sabado. At maaga ako na malengke dahil ayun nga, wala pong onion leeks. At wala pa rin nagbabiyahe. So ayan, andito po sina Auntie Flower at Ate Maria and the group. Ayan, actually last year nandito rin sila. So ayun, ano ba tawag dito? Ang dami nilang pasalubong. Ayan, Tita, maraming salamat. 2 balik bayan.
Pero yung iba i-distribute natin kasi sabi ko ang dami naman. Kagaya nung mga iba-ibang may mga sardines siyang special din na ano. So, ayun. May akit tayo, gusto niya daw pumasyal diyan. Ano pa ba? Yung Onion Leaks po, gusto din pasalasan na lang nilang pumunta ng palengke at bibili ng tamales. Ang problema si Ate Flor, after New Year, after a week siya bago nagtitinda kasi sabi nga nila, nako ka farmer, sabi niya hindi ako nagtitinda ng ano, pinalilipas ko muna ng 1 linggo after New Year kasi ang dami pang mga kakanin yan, sabi niya sa rep, sa ano, dao nga naman ano. After New Year, siyempre halos puro kakanin po ang mga tinda din ng mga mga handa ng mga tao. So sawa pa sa kakanin, sabi niya. O nga no, ang galing ano. So strategy talaga kailangan. Kami naman ay after New Year last year ay mabilis busy mga farmer, kaya syempre kung ano yung babasihan mo yung last year, ganoon naman lagi sa business, di ba? Same situation, babasihan mo kagaya ng Father's Day, Mother's Day. So hindi naman po pumalya dahil yun naman expected busy. Yung ine-expect ko din ngayong December, na-meet naman din yung expectation ko kasi busy din po kami last December. Yung after ng Undas, expected din po na busy. Ayan, at si Ate Maria at si Bebe naglalakad na papunta doon. So yun po yung yung mga binabasihan natin kasi yun lang naman ang datos na na pagbabasihan mo, 'di ba? Tapos sa kung titingnan mo yung takbo, parang magdadagdag ka ng konti kasi parang mas naging busy po kami. Pabisi kumbaga, hindi yung parang yung kung titingnan nyo po yung aming sa sales, kasi tinitingnan ko na din, tumaas po talaga, pataas po, at ako naman ay thankful talaga. Ayan. So sana pero sabi ko nga napakarami pa pong room for improvements talaga yung yung aming business, kaya abang lang po kayo, stay put lang tayo at tiwala lang at ayusin po natin pa ng mas maganda, lalong lalo na po yung ating lugar at paunti-unti lang. Gusto ko palang batiin ng yung mga tropa dyan ng Happy New Year, alam nyo na kung sino kayo. At si Manly, ayan, nag-order din po ng lechon, di na daw makakabalik. Sina Brother Stan Ruiz, sino pa ba? John Roque, sina Patrick Echeverria, ayan, sina Kenneth Sanchez, marami kayo na Brother Leo, syempre, ang aking kaibigan din, at tapos si Jonathan de Belen, syempre, ayan. Si Michael Directo din, ayan, Happy New Year sa inyong lahat dyan at sa mga nagmamahal sa amin. At syempre ang aking minamahal na kapatid na si Maynard, ayan, Brother Maynard, I love you brother, ingat ka palagi at pagaling ka, ayan, sana magkita tayo. So basta, ayan, alam mo yan. So ayun po, akit na tayo. Ay, papakain pa pala ako ng kalapate para mamaya hindi na ako magpapakain. Papakainin ko na sila ng maaga. Ayan. Nako, dami pala tayong order ng mga lumpia-lumpia. Masikaso na kaya ni Bebe? Nako, patay tayo Mukhang next week kailangan na naman namin pumunta ng Subic. Ayan, marami pong salamat sa pagtangkilik ninyo sa aming lumpiang isda. Marami naman po ang si Papayama maaga nagwalis sabi ko nga kahapon, marami na po agad na naka-line up na unti-unting natin project para at least may trabaho. At the same time ngayong 2026 meron na naman tayong goal na lechon pa rin, syempre di naman tayo patalon-talon, doon pa rin naman lechon pa rin. So ever since, di ba, 2020 nag-vlog tayo,
lechon. Hanggang ngayon lechon pa rin. Kaya pero at least marami na po ang malayo-layo na rin ang narating natin. So si Mario na andyan. Almusal na kaya yun. Si Papayam kasi nag-exercise. So ayan oh, ito. Tingnan nyo kung gaano pa kalawak yung ating parking space oh. Yun nga lang tatambakan ito. Imagine nyo yung winawalis ni Papayam na yan hanggang doon. Malawak po yan. Actually marami po ang magkakasya talaga. At hindi ko napansin nung Sabado, last Saturday, busy kami. Pati pala doon may nagpark. Nadali tuloy yung lipote ko. Nakaharang yun eh, kasi hindi naman, di ba? Hindi naman parking po yun eh. Talagang medyo ano lang. Yeah, siguro baka may bumaba pa. Pati pala doon Papayam may nagpark nung ano eh. Nung Sabado. May pumasok na sasakyan dyan. O yan, tingnan mo yung isang puno po na lipote na bali. Sabi ni Bebe, o baka dito lang. Tapos naatrasan yung ano, nabali. Pero ayan, ito, gagamit din. Ang dami na palang bulaklak ng ating manggahe. Ayan. Malapit na tayo. Ayan, kanya naman. Oh, di ba? Ito lang, wala. Meron din. Meron din na buo. Ayan oh, maliliit pa. Kita na tayo na isa. Tagal kong sinisipat. Grabing walisan na naman. 8:30. Yan si Ate Maria nagwawalis. May import pang tagawalis. Meron tayong 9 orders ngayon. Buti naman at napagalaw na natin yung natirang baboy. Kailangan na rin pong mailabas. Si Rambo ay injured. Ano nangyari kay Papa mo? Kanina daw kung madaling araw, tumulong. Tapos parang naano pa daw siya kaya nagpahinga ulit. Talagang kailangan mo nang magtrabaho. Pahingahin mo yung Papa mo. Buong ano na yan. Ay! Magandang buhay! Kayo na naman tayo. Pagka yung video ko na kahit malalayong lechon, ninaano nila YouTube, kahit ang layo na. Yung sa lechon, hindi ko naman hinahagip na ano. Oy Ate Maria, may bisita tayo oh. Gusto ma-experience daw ang pagwawalis. Wala niyan sa ano eh. Ayan oh. Buti na lang may backup tayo. May backup. Si Rizal kasi pag Sabado Linggo mahirap hugutin gawa ng siyempre naandito sa kainan eh. Ano din po siya dito eh. Talagang kailangan ko rin dahil siya ang nagtitimo ng magaling siya magtimo ng order. Yung magbabasa ba ng order. Tapos ibinabato kasi ako hindi ko naman magagawa dahil ako po nagcha-chop. So siya ang nagtitimon po ng mga orders dyan. Sino ang may absent? Oh, shoutout pala kay Sir Maximo. Nakapunta na siya dito, no? Kumain na siya. Oo. Ayan, oh, meron po siyang natikman niya na to. Ayan, oh, tingnan niyo ha. Yan po ang ebidensya. May order siyang lechon pero kasabay po nito ay lumpiang isda. Ayan. At shout out din kay Manoy Benji. May order din siyang 60 pieces. Kay Manoy Benji ng Porak ba? Bacolor. Ayun. At shout out din po sa Ong family at SL Park. SL Park. Malaki yun eh. Ayun. Cruz and Ong family of North Carolina, and Ong and Lim family of San Francisco, at Lim and Santiago and family of San Francisco. Ayan. Sir Maximo, maraming salamat sa iyo. Siyempre, pabalutan niyo ni Madam Jaisel yan. Ayan na mga ka-farmer oh. Tapusin na natin para makadalawang vlog tayo. Ayan. Mayroon na po tayong mga tao. Time check. Almost 10 before 10. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.